Good day everyone! Good day everyone! Matuto tayo ngayon hinggil sa double dribble na kung saan magiging giya natin dito to determine whether double dribble violation ang nangyari. So, word na intentional and accidental. Yan yung dalawang tatandaan na word na accidental at saka intentional na pinatama sa kalaban. Ngayon, ang giya nyo dito, kapag ka-intentional na pinatama nyo sa kalaban after your ended dribble in the first dribbling, tapos ka na mag-dribble, pinatama mo sa kalaban para makapag-dribble ka uli, at ikaw ang nakakuha, i-dribble mo uli. Remember, intentional. Kapag intentional, kapag sinadya mong ipatama sa kalaban para makapag-dribble ka uli, dapat ang makakapag-touch kapag sinadya mong ipatama sa kalaban, dapat kamay ng kalaban. Right So meaning, magkasama ang intentional and legal touch. Pag hinabing legal touch, kamay. At saka kapag another giya, kapag accidental naman na word, hindi sinasadya, accidental yung pangyayari, na kung saan tumama sa kalaban yung bola, no? Kapag accidental, kahit po hindi kamay ang tinamaan ng bola. Alright kahit po hindi kamay ang tinamaan ng bola. Dahil accidental naman. But, hindi senaryo na ibibigay ko, bola po ang lumapit sa kalaban. Alright? So, okay. Yun po yung palatandaan na. Please do like, share, follow, and comment sa ating page na EBM. Very clear. Are you ready? Bigyan ko kayo ng senaryo, no? Over 2024, no? Na kung saan si A1 tapos na sa kanyang pag-dribble. Deliberately throws the ball onto B1 legs. Sinadya, binato sa legs ni B1. Tapos na si A1 sa kanyang pag-dribble. At kalaunan, A1 catches the ball and starts to dribble again. Catch na-catch uli ni A1 yung bola at nag-dribble siya uli. Alright, very clear, no? Okay. So, yan daw po ay double dribble violation. Tapos na yung unang pag-dribble, sinadyang ibinato doon sa legs ni B1, depensa si B1, si A1 yung nagde-dribble. Kinats niya uli ni A1, yung nagde-dribble, kinats niya uli yung bola. At sa kanyang pag-catch, dribble niya uli. That is a double dribble violation. Nandoon yung palatandaan. Intentional mo binato. Kapag intentional mo binato, dapat legal touch siya ng kalaban. In this case, B1. Hindi naman legal touch Bakit? Paa ang tinamaan ng bola. Hindi naman kamay ng depensa. Ulitin ko. Opo. Paa kasi ang tinamaan. Hindi naman kamay ng depensa na si B1. Okay. Yan yung pakatatandaan nyo mga kapatid sa pananampalataya kasi napaka-importante niyan. Kasi sabi, tapos na daw yung unang pag-dribble ni A1. Dahil hindi naman yan nahawakan ni B1. So, ibig sabihin, double dribble violation, si A1 may not dribble again. Very clear? Makikita nyo naman yan sa Obre 24-7. Okay, clear na tayo Kapag sinadyang ibinato sa kalaban para makapag-dribble ka uli, dapat legal touch ng kalaban. Not any part of the body of the opponent, no? Except kapag kamay ang tinamaan, if you get again the ball after the intentional throw-in, after the intentional throw, binato mo sa kalaban, it should be legal touch o kamay ng kalaban ang tatamaan. So, punta tayo sa pangalawang senaryo. Itong pangalawang senaryo, accidental siya. Kapag hindi sinasadya na tumama sa kalaban, pwede ka mag-dribble uli. Kahit hindi po kamay ang tinamaan ng bola. Ulitin ko, no? Accidental naman kasi siya. Tumama sa body, sa likod, sa legs, pwede ka uli mag-dribble kasi accidental naman siya.
What for pa? Lalong-lalong la kung kamay pa ang tinamaan. Very clear? Alright. So, bigyan natin ng senaryo. A1, tapos na mag-dribble. Okay, and then pinasa niya kay A2, yung kakampi niya. And then, this is what happened. The ball accidentally, the ball accidentally touches the body. Katawan, hindi kamay touches the body of B2. Maaring likod, harapan, legs, paa, whatever. The ball touches the floor. Yan, tumama daw. After na tumama sa body ni B2, yun, nag-bounce na yung bola sa floor. At, ang ginawa ni A1, na-catch niya yung bola. Na-catch sabihin, hold. Hindi yung continue dribble. Catch. And then, after the catch, ni A1 again of the ball, he starts dribbling for the second time around. Ang dribble uli si A1. Yan po ay legal play. Pwede daw uli mag-dribble si A1. Kahit tapos na siya sa first dribble. Yan ang sinasabi sa Article 24-8. Dahil daw yung bola daw, tumama doon sa ibang player accidentally. Pero kung intentional yan, no. It's not legal play. So, 24-8. So, bueno, ang punto vista dyan, ang giya natin dyan, kapag intentional na pinatama mo sa kalaban para makapag-dribble ka uli, it should be the ball touched legally by the opponent. Sa kamay dapat. Pero pag accidental na tumama sa kalaban ang bola after your first dribble ended, any part of the body, what for pa kung sa kamay? Legal play po siya. Alright? Very clear? Please like and follow the page EBM. God bless us all, my men.